Real talk, gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Hindi kaya may mali sa mga ginagawa mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkakos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest. Sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, ka-align ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol. Ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Hello mga ka-existence! Welcome to another episode ng Coexist Podcast. Ang podcast na kung saan ay lahat ng mga spiritual ay nagmamahalan. Yan! Yun, diba? Diba nalimutan ko, muntik ko na matiyubay podcast tayo. Iba-iba tayo. Oo, kung saan ang mga manyak ay may purpose. Iba-iba. May ibang podcast pala to. So, ngayon, itong episode namin, siyempre nakita niyo yung previous episode natin. Nag-guest si Oliver, nag-guest si Clive. Okay, si Clive nga pala, hindi na-mention ni Nomer. Okay, hindi ko alam kung na-mention niya. Pero si Clive ang aming shaman. Okay? Facilitator siya. Si Oliver ay isa naming sundalo ng pag-ibig. Yan ang mga alipin ng pag-ibig o sundalo ng pag-ibig. Soldier of Love. Ganda ng ano na yun. Diba? Ang ganda eh. Ngayon, speaking of Soldier of Love, gusto kong pag-usapan natin ngayon. Let's start with, kasi ako, about love, I believe I'm still learning about it. Kasi nga, ako naman yung for the longest time single, di ba? Pero kayo, meron kayong partners na spiritual. And parehas kayong nandun sa path, nag-healing, gusto ko una-una si Clive muna. Paano yung yung halimbawa spiritual yung partner mo, paano yung how does it work really? Parang ganun. Challenging siya. Okay. Challenging yung sa una challenging yung especially partner mo. twin flame journey. Twin flame. Wow. Challenging yung twin flame journey kasi nga marami kayong polarity. Kumbaga, ito yung gusto niya, hindi yun yung gusto mo. Ito yung gusto mo, hindi yun yung gusto niya. So, kailangan yung mag-meet in the halfway. Pero syempre, hindi naman everyday is meron ka nung awareness na, twin flame ko nga pala to. So, kailangan niya mag-adjust, kailangan ko mag-adjust. Ganon din sa kanya. Pero nandun yung growth kasi. Okay. Super challenging niya, pero yung challenge na yun na pinagdadaanan nyo sa day-to-day life ninyo is nag-grow kayo pareho eh. Okay. Twin flame relationship kasi is, excuse my words, pero hindi siya bullshit na relationship na bobolahin kaya nyo gusto mo sige. Hindi siya ganon. Kumbaga hindi ka i-spoil ng partner mo and hindi mo rin siya mai-spoil eh. Okay. Laging kailangan nagtitriggeran kayo, may triggers lagi para sa growth ninyo, para makuha ninyo or ma-reach ninyo yung best versions of yourself para sa inyo and para din sa relationship ninyo. Ano yung you mentioned challenges kanina? Can you give us an example of a challenge na na nangyayari pag twin flame? Gaano siya kagrabe, ka-intense? Kasi minsan baka may mga nakilala silang twin flame na nila hindi nila alam pero ni-let go nila dahil kasi intense. Sobrang intense. Akala nila toxic. How do you identify which is toxic, which is healthy? Yung toxic siguro is yung relationship na narcissist. May narcissist na isa. Doon mo ma-identify kung toxic eh. Okay. Kung may gusto lang siya, ipipilit niya yun. Pero wala ka namang gain or hindi naman din para sa improvement ninyong dalawa. Yung sa twin flame relationship kasi, medyo pwede mo siyang makategorize as toxic. Pero hindi siya toxic na dahil narcissist ka or narcissist siya.
Na parang siya lang yung nagigain. Yung toxicity na yun is hindi nagtatagpo yung gusto ninyo. Pero, pag nagtagpo naman, kayo sa gitna, hindi mo 100% makukuha yung gusto mo. Hindi ko rin makukuha 100% yung gusto ko. Pero pag nagtagpo tayo sa gitna, may magic na kahapon pa tayo nag-argue kung nag-meet na tayo halfway, mas maganda pala. Parang ganun. Kumbaga, yun yung pinagkaiba naman ng toxic relationship sa twin flame relationship. Laging may growth. Kumbaga sa nag-away-away pa tayo dito rin naman tayo sa makeup sex pupunta. Skip na natin yung away, parang gano'n, di ba? Pero normally mas nagiging better daw yung makeup sex kapag after away. Hindi ko alam actually. Sabi ni Nomer, ano daw. Pero ako hindi ko alam kasi hindi ako familiar din yung angry. Hindi ako napakabait kasi ni Tio Bray, guys, talaga sa totoo lang. Sobra. Napaka-inosente ako wala pa akong alam dyan. Walang kahilig-hilig sa babae. Wala. Lalaki lang. Yan. Pero yun, ma-observe mo sa twin flame na relationship, challenging siya pero sobrang grabe naman yung growth. Ilang beses na rin na kaming mag-asawa. Muntik na kaming talagang hiwalay na lang kaya tayo. As in, pinag-uusapan na namin na hindi ko na kaya, hindi na namin kaya yung pinagdadaanan. Pero kahit nandun kayo sa maghihiwalay na kayo may time nga parang pa-agree na rin. Pareho kami, mag-a-agree na Pero biglang pupitik sa isip mo, hindi ito yung tamang solusyon o journey tayo. Hindi nyo alam yung journey, pero yung journey tayo. After the journey, naayos kami. Like, sobrang naayos. Sobrang laki nung naayos dun sa meditation journey na yun. So, yung samples ng growth na you mentioned kanina, growth. Ano yung mga sample ng growth na na-achieve nyo bilang mag-asawang spiritual? Maraming blind spots ako na hindi ko alam. Siyempre blind spots nga. So, she makes me aware of it. Sa lahat ng blind spots ko, kumbaga, akala ko naiinis ako sa kanya kasi ganyan siya. Yung pala ganun din ako. And shadow work nga. Shadow work din siya. Ngayon, naiinis siya sa akin na meron akong ginagawa na hindi niya gusto, pero siya rin yung gumagawa. Kumbaga, we mirror each other. Alam mo yun, na pag sinabi mo sa kanya, ba't paulit-ulit mong ginagawa yan? Ikaw din naman ganito yung ginagawa mo. Hindi mo ba napansin? Hindi talaga nagtutugma, Hindi nagtutugma. So, talagang clash kayo. Ikaw, mapapareflect ka. Teka, ganun ba ako? Oo nga, So, aayusin mo ngayon. Ganun din siya. So, talagang nagtutulakan kayo para mag-improve kayo as individual. Mag-improve kayo. And then, kasi hindi naman pwedeng ayusin natin yung relationship natin, pero tayo hindi maayos Ayusin yung relationship, pero kayo individually, hindi kayo okay. Ang daming ganon. Diba? Ang daming ganon. So, kailangan, para maging okay yung family ninyo, yung home ninyo, or yung relationship ninyo, kailangan mag-umpisa ka muna sa sarili mo. Kaya, yung sa mga partners dyan, huwag kayong matakot kapag sinabi sa inyo ng partner nyo na pwede bang ayusin ko lang muna yung sarili ko. Pero hindi yung cool off tayo. Iba yun. Red flag yung cool off. May kilala akong ganun. Para nakikipag-cool off. Kasi may dadating na ngayong weekend. Makikipag-cool off. 2 days lang naman. Pero Monday, mami-realize niya, mahal niya ulit. Hindi yung ganun. Pero yung pag sinabi niya, magpo-focus muna ako sa sarili ko. Hayaan mo siya lumabas. Hayaan mo siyang gawin niya muna yung kung ano yung sa tingin niya makakabuti sa kanya. Pero syempre, nandun pa rin yung kailangan nire-respeto ko niya, ina-update ka niya. Sinasabi niya sa'yo kung bakit ito yung kailangan niyang gawin. Hindi yung gagawin niya lang tapos wag kang mangialam. So, pagbigyan niyo rin yung partners niyo sa ganun kasi it's their way of healing themselves. Diba? Parang hindi talaga pwedeng imposible sa akin yung sinasabi nila na sweet pakinggan, sabay tayong mag-heal, sabay nating ayusin. Hindi yun yung una Kailangan muna i-address mo talaga. Kasi nga, insecure people turn to insecure lover. Lahat naman tayo may insecurity. Mismo. I think normal na may insecure na walang fully secure na tao Yes. So kung ikaw sobrang insecure ka tapos pumasok ka sa relationship, yung insecurity mo sa sarili mo, mai-share mo yan dun sa partner mo and sa relationship ninyo. Siya for sure may insecurity din yan na hindi niya na-address. Diba? Aminin na natin, mahirap naman din talagang matagal kang single. Diba? Talagang papasok ka sa relationship. Tio Bray. Tell me about it. Nakaka-relate si Tio Bray. Diba? Pero swerte na lang yung mga tao na nagkaroon sila ng chance or nagkaroon sila ng yung tibay ba na okay, bago ako pumasok sa relationship,
ayusin ko muna yung sarili ko. Idol yung mga ganon. Pero still, meron ka pa rin natitira na kailangan mo i-address. Kasi, pagpasok mo sa relationship, akala mo yung mga dapat mong ayusin is yun lang. Nung pumasok ka sa relationship, meron pa palang hindi ka nakikita. Another level. I-address mo na naman Saka yun. ma-attract mo same eh. Yes, ma-attract mo yung same Meron din. kasi akong kilalang gano'n, nag-break sila. 3 days, engaged na yung babae. Ewan ko nga eh. Hindi ko alam. Paano nangyari? Oo, yun nga eh. Ewan ko, wala naman daw cheating na naganap. Yun na sabi. Pero ewan ko Oo. Pero siguro sa mga viewers natin dyan na dumaan sa gano'n na 3 days or 1 week, 1 month, engaged na agad, okay lang din naman siguro kung mahal talaga nila yung isa't isa. Pero tanggapin nyo na marami kayo kailangang ayusin. Yun. Tsaka ako sa akin, andun din ako sa point na doon mo makikita yung, hindi ako nagja-judge or whatever, pero it is what it is. Parang doon mo makikita yung sino yung loyal eh. Yung loyal, yun yung nag-heal muna. Takes time kasi ayaw niya maipasa doon sa next partner niya, sa ano niya. And then, yung naman, doon mo mapapansin, yung may jowa kagad, walang question eh. Na ang bilis eh. Parang, hindi na in-address lalo na, especially kung babae. Ang babae, hindi naman mabilis ma-in love yan eh. It takes time eh. Totoo naman. Oo, it takes time. So, ibig sabihin, yun nga. Yun. Pero sabi nga naman, wala daw cheating involved. Yun daw, wala. Sabi. Oo, sabi. Oo. Si Oliver ba, paano yung dynamics niya, Oliver, ni Hailey? Na sa'yo. pareho rin kayong Yung sa amin, spiritual. masasabi kong challenging din kasi para rin kaming apoy at tubig. Soulmate ba o twin flame to? Soulmate Yan yung never namin kinonfirm. Okay. Hindi ko alam kung twin flame or soulmate. Pero Tio Bray, lagi natin sila kasama, obvious na eh. Oo. Diba? So sobrang obvious at alam na nila, ayaw na nila i-confirm, di na kailangan eh. Parang ganun yung nakikita ko eh. Actually, parang secure ako about it. So, I don't have to talk about it. Pero, yung dynamics namin, ganun din. Parang sila Clive din, mirror namin sila. Yung mga pinag-aawayan nila, yung mga panahon na magkaaway sila, minsan magkaaway din kami. Ganun katindi yung mirroring. Oo. Tapos, si Hailey, sobrang nati-trigger ako. Pero kailangan kong i-heal yung mga trigger ko. Siya lang yung nagpapakita sa akin sample. Valorant kami. Yan. Yes, Valorant. Sa mga naglalaro dyan, add me. Riot baka naman may skin dyan. May promotion na. Sira lang yung mouse or yung headset. Galit na siya. Nagdadabog, Shadow Hunter. Yun yung pangalan niya doon. Tapos ako. Shadow Hunter pa. Pangalan niya, yun pa lang, di ba? Ako naman, parang, tinatry ko maging chill. Pero, wait lang na. Naiirita ka doon. Nagigigil na ako. Oo. Pero nalalabas niya sa akin na parang, wow, mas free pa pala siya. Kala ko ako yung tama na I'm chill, I'm calm, pero no. Ang nakita ko sa kanya, na-mirror pa ako na, hindi ba dapat para tayong bata, free-flowing? Di ba ang bata pag nagalit, mamaya masaya na? Bakit ako I'm so afraid to feel all the spectrum of emotions? So siya pa yung nakakapagturo sa akin na to go back to my own emotion. Kasi ako meron akong toxic light na gusto kong i-control na higher vibration lang. But once na kinontrol ko na nasa higher vibration lang, I fall. Kasi nasa control ka na, nasa ego ka na. Para kang magpo-flow, free-flowing. You feel all the emotions. Actually, yes. Hindi yung maganda lang. So, siya yung nakakapagturo sa akin na i-feel ko lahat. Kasi siya, nagagawa niya na hindi ko, walang guilt. Nagagawa niya walang guilt and shame. Tapos ako, ayokong magalit. Pero meron din kasing pinagmulan. I demonized anger. Dahil siguro sa karamihan naman ng culture sa atin, di ba? Sa family, pagka lagi may away, lagi may galit, never na ako naging in touch sa sarili kong anger. Kasi, kunyari, father ko galit. May time na parang, sabi ko, ayoko nang magalit kasi ito yung nagiging impact. Ako yung, nafe-feel ko yung sa akin, kunyari, nabubuhos, sample. Yung compassion mo sa ibang tao pag galit ka. Parang, oo, ganun. Ayoko nang magalit kasi may maapekto ang iba. Parang I want to end it with me. Pero lately, eto na, ang tanda ko na. I'm almost 30. Ngayon ko palang nahawakan yung emotions ko. Own it freely. Without guilt and shame.
Pero, it's all part of the journey. Hindi mo masasabing wag magalit yung magulang, wag magalit yung pamilya. Kasama siya eh. Parang, that's the play. Dati, gusto ko rin magalit na bakit laging galit? Pero, better lens, na-realize mo na part of your healing. Anong i-heal mo kung wala kang, di ba? Pinagdaan ng ganun. Mismo. Tsaka, yun nga, again, wala kang maling nangyayari sa'yo. Whatever yung nangyayari is kailangan. Mismo. Tsaka, ang daming tao yun. Gusto ko yun, yung anger, dinidemonize. Yung pain, dinidemonize. Pero kasi, pain demands to be felt. Anger demands to be felt. Pero ang importante sa atin lang na may awareness, and especially yung may awareness ka na marunong kang bumalik dun sa center mo. 5 minutes ka lang galit, okay. And then, Totoo. balik ka na sa gitna. Flow out of your system. Parang isang beses, nagalit ako, diretso gym ako. Yun. Sabi ko, ang ganda ng energy ko ngayon sa gym. Mas nakapagbuhat ako ng matindi. Parang na-transform mo yung energy. Na-alchemize mo na. Parang ganon. Yung tamang... Kasi pare-parehas yan, opposite polarities, pero parehas siya eh. Di ba? Parang yung hate love disappointed. Parang ganon eh. No? So parehas lang siya, ikaw kung magtatransmute nun. Okay. So when you say healing, for example, ikaw, Clive, anong ma-advise mo dun sa mga taong, for example, walang jowa, naghihintay ng twin flame nila, Actually, ako yun, joke lang. Yun, mga gano'n. Ano ma-advise mo? How do they heal themselves? How do they focus on themselves? Shadow work talaga eh. Mag-uumpisa tayo lahat sa shadow work. Kanina, may minention ka na parang kita ko may dumownload doon sa sinabi ni Oliver. Parang share mo nga para sayang. Yung dun sa anger naman, feeling ko, di ba, lahat naman tayo is talagang hindi mo may iwasang magalit eh. Walang taong hindi nagagalit. Even sa Bible, si Moses nga, di ba, binato niya yung 10 Commandments, di ba? Dahil nagalit siya. So, feeling ko naman, yun dun sa galit, sa mga taong nasa paligid nung taong nagagalit, it's their chance ba to practice their compassion naman. Yun. 'Di ba? Kumbaga suportahan mo 'yung nagagalit. Parang pag may taong nadapa, hindi mo naman tatawanan or sasabayan na aasarin 'di ba? Well, yung Pilipino natatawa. Pero sa una tatawa ka para sa galit. Pag may nagagalit, sa una maapektuhan ka. Pero dun yung papasok yung self-awareness mo na teka, sasabay ba ako sa galit nito or iintindihin ko siya. 'Di ba? So parang kapag kami nagagalit sa paligid natin, 'di ba? Give natin yung compassion natin kasi tayo nagagalit rin tayo eh. Pag nagagalit tayo, ayaw naman nating sinasabayan yun, di ba? So kapag may taong nagagalit din, bigay natin sa kanila yun. Sige lang, labas mo lang. Allow it. Oo, hayaan mo lang, palipasin mo lang. Kasi kapag sinabayan mo yung taong galit, masahaba pa yan eh. Hanggang sa lahat kayo galit na. Tsaka walang matatapos. Walang matatapos, walang magandang mangyayari. And yung taong nagagalit, minsan may sinasabi siya na kailangan mong pakinggan, may matututunan ka, may marirealize ka rin eh, di ba? So, saka minsan yung halimbawa, nagalit ka, tapos ikaw biglang medyo pumalag or nagalit din. Ako kasi meron akong response din na minsan, hindi talaga ako sumasabay. Hindi ako sumasabay. So, yun, may pattern interrupting nangyayari. Pero balik tayo dun sa relationship, no? Yeah. Madami kasing tao ngayon, like me, di ba? Like me. Hindi naman naghahanap, pero syempre, meron tayong being tao. We're longing for a partner. We're longing for, at the end of the day, paghihiga ka sa kama mo, may isip mo, shit, king size bed. Walang katabi. Walang katabi. Di ba? Parang ganun. Kaya nga ako, king size yung kama ko, gumitna na ako eh. Alam mo yung sinakop ko yung buong kama eh. Para lang, alam mo yun, part ng healing na andun din yung nagpalit ka ng kama, di ba? Kasi may energy or whatever. So ano ma-advise mo sa kanila para maka-attract sila, or how do they handle themselves while they're single to prepare their vessel to receive a good partner, a healthy man, a healthy woman, a healed man or healed woman? Sa akin siguro, take mo yung time na single ka para mag-heal. Para tignan mo rin yung sarili mo sa salamin, ano yung mga kailangan mong ayusin, kailangan mong i-improve or i-heal para sa sarili mo. Kasi kapag ka nagbadali kang pumasok sa relationship, whether
gusto mo lang ng may katabi or inuna mo yung kilig, kapag unhealed ka, ang ma-attract mo na partner is unhealed din. Sa una lang yung masaya Sa una lang yung Kumbaga yan ba yung sinasabi mong different person but same problem? Only bigger. Pwede. Oo. So, sa una lang, masaya. Syempre, may bago. Kilig-kilig. Sa una, gano'n naman. Pero kapag natapos na dun sa stage na yon, diba? Kapag lumipas na yung kilig sa unang meet, dun nasasabog yung problema sa mukha ninyong dalawa. Puro unresolved trauma pala. Oo. Na-attract lang pala ako sa kanya pero problema pala tong taong to. Hindi mo alam, problema ka rin sa kanya. Oo. 'Di ba? So kaya kapag before ka pumasok sa relationship, kailangan talaga tignan mo muna yung sarili mo Parang bago ka pumunta sa isang lugar, i-check mo muna yung sarili mo 'Di ba? Mananalamin ka muna bago ka pumasok dun sa kung ano mang event yan or kung ano mang situation yan, 'di ba? Relationship sobrang halaga niyan kasi everyday, kumbaga, may obligasyon ka na Sabihin nating boyfriend or girlfriend yan, still obligasyon mo pa rin yan, 'di ba? Obligasyon nyo pareho yan. So bago mo kunin yung obligasyon na yon, ayusin mo muna yung sarili mo. Heal mo muna kung ano yung mga dapat mong i-heal. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, wala. Magto-trauma bond lang kayo kasi ma-attract mo is yung same frequency mo rin na unhealed. Okay. So ang sinasabi mo ba maging kaparehas ka nung taong hinahanap mo, maging ikaw muna yon. Okay. Kung ano yung gusto mo ma-attract, maging ikaw muna yon. Hindi naman po pwedeng gusto mo ng healed na tao tapos ikaw wala ka namang ginagawa sa sarili mo na para i-heal, 'di ba? Parang maapektuhan mo naman yung taong unfair siya. Parang yung mga ibang babae ngayon na gusto ko high value man, gusto ko ang kinikita 200,000 a month, 300,000. Pero pag tinanong mo, anong may offer mo dun sa high value man? 'Di ba? Ang sagot. So, 'Di ba? Pepe, ganda. Yun daw yung offer nila. 'Di ba? Sa high value man, hindi naman valuable na yun Kasi lahat yun nakaabang sa kanya 'Di ba? Ang sa kanya ang a man settles with a woman who can give him peace. Yung babaeng na pwede niyang i-shut off yung brain niya for the next 10 minutes. Same din sa mga lalaki, sa mga guy na naghahanap naman ng babae na rerespetuhin sila. Ibibigay sa kanila, ituturing silang hari ba? 'Di ba? Parang ganon. Kung ikaw naman, hindi mo dress yung sarili mo, prepare yung sarili mo to be a king, paano kang titig ng hari ng partner mo? Mukha kang driver. Oo, 'di ba? Diba? Diba? Hindi ka prepared. Hindi mo pinag-aralan yung mga basic na dapat alam mo as a man. Diba? So, yun. Hindi. Tsaka, tapos yung sarili mo, broke ka pa. Hindi mo pa mabigay yung mga pangangailangan ng sarili mo. Paano mo ibibigay yung pangangailangan ng... Nandamay ka pang hayop ka. diba? So, ayun. Masakit siyang pakinggan, pero kailangan mong masaktan para ma-realize na... Yes. Hard to talaga. Ikaw, any thoughts, Oliver? Ngayon about saan naman Yun, to attract. Actually, yung sa healing kasi, bago ko na-meet si Hailey, 1 year na akong heartbroken. Okay. Tapos kala ko, fully healed na ako. So ginagawa ko naman yung inner work kasi ayoko ngang mag-girlfriend. Hindi pa ako ready. Nung nakita ko siya, gusto ko munang yung normal, magpayaman, magtrabaho. Pero, ang binabasa akin ng Diyos yung babae na hindi ko matatanggihan. Anong hindi Ganda fully healed doon? Paano pa kung hindi fully healed? Papalagpasin ko pa ba tong moment na to? Hindi. So kahit hindi ko alam kung fully healed ako o hindi, pero grinab ko yung opportunity. Actually, hindi ko kinaya. Isang gabi, pinag-isipan kong matindi to, sabi ko, hindi pa ako ready. Inom ako, mag-isa ako Pinag-desisyonan ko to. Sabay, yung love umangat. Sabi ko, hindi kayang piliin yung kahit anong bagay. Lahat naging superficial. Love is the reality. Boom! Kinabukasan, nakita kami, inayos ko. Then, nagtuloy-tuloy pa yung journey namin. Sabay kaming nag-heal together. May ganun Bigla. May ganun May minsan yung parang ibibigay niya rin yung taong matutulungan kanyang mag-heal, tutulungan kayong... Yun. I guess yung Case to case, no? Nakakatulong. Titingnan mo, i-discern mo kung nakakatulong ba sa'yo o nakakababa pa lalo ng vibration mo, or is this just may tinuturo lang sa'yo na malaman mo and then baklas ka and then you heal by yourself?
Pero maswerte si Oliver kasi siya yung lalaki na before siya pumasok sa relationship, aware na siya na hindi siya healed. 'Di ba? Alam niya na kung ano yung mga kumbaga naka-line up na kung ano yung mga ayusin niya sa sarili niya. Pero let's accept the fact na marami din talaga na hindi nila tinitignan kung anong kailangan nila. Gusto lang nilang makipag-sex and kung magustuhan, matripan ko tong ka-sex to, then girlfriend ko na. Compatible na agad. Pakasalan ko na, di ba? Yun yung nagiging toxic. Pero sa case ni Oliver, kung sa tingin mo naman... Pangalan ba niya Nomer Mindmaster? Ay, hindi. Okay. Iba. Pero kung dun sa case ni Oliver nga, na kagaya nun, aware siya sa kung ano yung mga dapat niyang ayusin sa sarili niya. And maswerte siya na nakahanap, maswerte silang dalawa na... Yun nga, kasi nga, aware siya. So, ang nahanap niya is yung aware din. Exactly, na-attract niya kung ano siya. Diba? So, maswerte na lang. Pero hanggang kailan mo iaasa sa swerte yun? Diba? Kung kaya mo nang gawin ngayon, i-address mo na yung dapat mong gawin ngayon, gawin mo na. Tama. Saka kayo ba, naniniwala ba kayo sa ease and flow? Yung tipong, kasi ako, di ba, yung pinag-uusapan natin one time, na ako, andito ako sa stage ngayon na nagkaroon ng, ayan, may inaay ka. Pero for example, may harang. Tipong hindi pa siya ready. Or pwedeng andun pa siya sa stage na, basta yung may LDR or yung hindi siya madali. So, ako kasi, ang feeling ko dun, kung walang ease and flow, hindi para sa akin to. It might be not for me. Pwedeng pinaparealize lang sa akin na test din na okay ba sa iyo to? Are you going to settle again? Just like what you did before? Or are you going to choose the one that I'm going to give you? Na mas maganda, di ba? Mas parang, do you agree? Ako agree naman ako. Yeah. Okay. Sa ease and flow. So pag may harang, ibig sabihin hindi. Depende kasi. Ang ease and flow, hindi naman yan yung flow na flawless eh. Okay. Hindi siya flawless. Maaring nasa flow ka, pero yung ego mo, yung mind mo, hindi kasi yun yung gusto. Halimbawa, sanay ka na nag-i-strategize, sanay ka na, ito yung sinusunod mo. Pero pag nag-ease and flow ka kasi, may resistance to. So kapag may resistance to, ang mangyayari dyan, malilito ka. Flow ba to? Ano ba to? Ito ba? Kasi madaling sundin yung gusto natin, pero mahirap sundin yung flow ni God. True. So true. Diba? So kapag mahirap din siya, ang ease and flow, hindi yan yung diyan ka lang, babagsak yung bunga. Ease and flow na yun. Hindi ease and flow yun. Ang ease and flow is, inaalaw mo yung sarili mo na i-guide nung mystery. Kung ano yung gusto niyang ilapag sa'yo, kung ano yung makakasalubong mo, yun yung ease and flow. And matuto ka rin na kumbaga mag-fit in dun sa kung ano yung nilapag niya sa'yo. Hindi yung binigyan ka ng ganito, hindi ito yung gusto ko eh. Feeling ko hindi ito yung babagay sa akin eh. Feeling ko hindi ito. Yung mind mo na yun. Hindi na, ang flow kasi nasa heart eh, nasa if it intuition. Feels right, yung may sinasabi mo. Yeah, yung guts. If it feels right, then do it. Naku. Sobrang agree ako dun sa sinabi ni Clive. Ewan na kung dalawang nakakadate ngayon, parehas na it feels right eh. So, Tio Bray, ako naman... Tara na, Bert. Para sa akin, naniniwala rin ako sa flow, pero nakakita rin ako ng force. Yung lolo at lola ko, mga ninuno ko, nagtanan. Ibig sabihin, tutol lahat against all odds. Sobrang laki ng pamilya namin ngayon. Kung hindi nag-force yun, wala ako dito. Yun yung ano naman nila. Yung flow na yun, they felt right na gawin yun. So they surrendered to the flow. Ganda nito. Yeah. Kasi ang ano lang naman nun is maling magtanan, maling lumayo ka sa magulang mo, ganun. Society programming lang yun eh, di ba? Pero kung yun yung na-feel nila na right para sa relationship nila, sinunod nila yung flow. But for sure, at the back of their head, hindi ito yung tama, ayokong gawin to. Pero nag-surrender sila dun sa flow na yun. So you meaning to say, halimbawa, may isang tao na ito, for example, may dinedate siya. Yung dinedate niya, may sabit pa. Ikaw ba yan? Hindi ako. Hindi. Nagkwento lang, letter sender. Okay. May sabit pa. Halimbawa, patanong lang ng friend mo. patanong lang. May sabit pa.
di ba yun na yun, alam mo kagad na hindi ito yung, ito Oo ba yung naman. deserve ko? Oo naman. Ito ba, kasi may mga taong nagsesettle sila na feeling nila, nandun sila sa scarcity na, shit, di na ako makakakita ng iba. Baka ito na yun. Baka ako yung makakaagaw sa jowa niya. Makakaano siya. Na guess what? Pag ikaw nakaagaw dyan, ibig sabihin, naaagaw din siya ng iba. Don't be surprised kung tatalon din yan sa iba. Parang ganon. Siguro pinakamaganda na lang na scale dyan. Kung may tao kang masasaktan and it feels unfair, Yes. wag mong gawin. Then it's not flow. Kasi may masasaktan ka and unfair siya. Oo. 'Di ba? Pwedeng kasi nga kagaya nung sinabi ni Oliver dun sa last episode na life is what bro, ever changing, Ever-flowing. ever flowing. Pwedeng gawin nyo siya and then mag-work yung relationship ninyo, but still may nasaktan kayo. Another karma na naman 'yun. 'Di ba? mismo. Another karma na naman. Gumanda pero may nasaktan kayo. Another karma na naman 'yun. So gawin mo na ng malinis. Oo. Kumbaga yun sa akin, nung wala kang masasagasan, Mismo. wala kang masasaktan. Start it right. Oo. Kasi ako, honestly, ako ngayon yung time sa buhay ko na pinakamatagal ko naging single. Mag 2 years. Never pa nangyari sa akin. Yung longest sa akin, 6 months. 3 months, ano. Ngayon nangyari yung 2 years. Kaya masasabi ko sa sarili ko na ngayon, am I ready to receive? Am I ready to ano? I guess I am. Pero yung hinihingi ko kasi ito eh. Ito eh. Meron nga akong, alam naman niya to, sinabi ko naman sa kanya na kung hindi lang din ikaw, kasi gustong gusto ko eh. Meron akong dinedate niya, gustong gusto ko eh. Sinabi ko kung hindi lang din ikaw, wag na lang muna ako magjojowa. Wow. If Parang it's not kung you, not anyone. hindi kasing yung hindi ako kasing attracted ng katulad ng pagka-attract, ikaw yung benchmark ko. Alam niya yun eh, ikaw yung benchmark ko. Kung hindi lang din katulad mo, willing to wait ako. Parang ano. Sino yan? Sinabi ko sa kanya. Basta yun na yun. Mamaya, itago natin sa ano. Alam niya yun kung sino siya. Di ba? Yan. Di ba? Alam niya yun. Yun. So, ikaw, ano namang insights mo doon? Doon sa, ano niya, na, ano yung mga anong masasabi mo doon sa mga taong paulit-ulit nakaka-attract ng, or sige, sabihin natin naging familiar sa toxic relationship. Pero, ngayon, gusto nilang maka-attract ng tama or familiar and they're not even aware of it. Kasi pag sobrang familiar ka sa toxic, ang nangyayari, nagkaroon ka ng maayos, binigay na yung gusto mo, pero sisirain mo eh. Dahil kahit unintentionally, dahil kasi you feel like you're not deserving and you don't deserve good things. So anong maano mo doon? Yung mga ganyan, kasi meron akong kilala na may toxic na problem tapos paulit-ulit nangyayari. So now, I give it space na ma-address niya yun. Pero dun sa mga willing naman ng mabago o maghilom, actually, parehas eh. Bibigyan ko lang din siya ng space. Minsan pinaka best way para sa healing ng isa is just to listen. Minsan dami kong i-advise sa kanya, hindi ko nga pinagdaanan yung pinagdaanan niya. So, I'm just here as a soul listening to your story. Samahan ko lang siya. Hindi naman kailangan mahalin ko siya kapag liwanag na siya. Mismo. Gusto ko yun, Kasama ko na siya ngayon kahit sa dilim. Ang dalawa kaming pumupunta sa liwanag. Katabi ko lang. Okay. So yun ang ano mo. Kumbaga, I guess sa sinasabi niyong dalawa, it all boils down to stop. Kumbaga hindi stop, pero start being more in tune with your heart. Heart pa rin. Instead of the logical mind. Yes. Tama ba? Yes, Tio Bray. And about listening, ito, ang tagal kong natutunan to. Pagka nagsishare ng problema, ng shadow, or ng kahit ano yung girlfriend ko, normally ang reaction ko is logical solution. Lahat tayo. Actually, hindi lang ikaw. Pero ang kailangan nyo pala nung time na yun is emotional response. Okay.
So minsan, pwede natin tanungin, ano bang kailangan mo? Kailangan mo ba ng solusyon o nag-share ka lang? So late ko siya natutunan. Male and female energy din yun. Minsan, ang wala na akong male kailangan energy, solusyon eh. Di ba? Lagi akong solusyon. Ang female, kinig. Eh kaso, ang gusto niya pala, ang kailangan niya lang may makikinig. O di ibigay ko kung ano yung kailangan. Pero, depende siya eh. Moment to moment kung ano yung kailangan. Minsan talaga, gawa natin ng solusyon. And sa experiences nyo, ikaw muna, kay Clive muna, let's start with you. Gaano ka katagal nag-heal before you met Dayan, your twin flame? Ako, rough din yung experiences ko nun eh. Before ko ma-meet si Dayan, nandun ako sa, pwede ba sabihin yung suicidal thoughts, may mga ganun ako. So, gusto ko nang umalis, parang ganun. Gusto ko nang umalis dito sa na to. May time na parang 1 month, nasa bundok ako. Umalis talaga ako nang wala nakakaalam kung saan ako pumunta. Nakatira ako sa bundok. And buntik ko nang piliin na doon na tumira. Kasi na-enjoy ko na ang peaceful eh. Kumbaga, pangarap kong maging piloto, maging successful sa buhay. Pero nung naranasan kong tumira sa bundok ng 1 month, nandun na ako sa mas okay to. Wala akong kailangang i-prove, wala akong kailangang i-maintain. Kumakain ako, masaya ako. Oo. Yung mga tao, ang babait. Parang ganun. Pero yun, because dahil nga sa lola ko, na masasaktan siya pag ginawa ko yun, bumalik ako. And then ayun, face the reality ko ulit nun na puro challenge, puro pain. And then yun, pagbalik ko, unti-unti nakilala ko si Dan. Nagkakilala kami sa game lang. Gamer ako, gamer siya. So, nagkakilala kami sa loob lang ng game. So ayun. Kaya pala nagpe-play games kayo ngayon. Yun. So ayun, yung hindi ko masabi na healed ako nun. Pero alam ko kung ano yung gusto ko at alam ko kung ano yung kailangan ko para ma-heal ko yung sarili ko. Unti-unti ko siyang hinihil pero hindi pa naman wala pa ako sa spiritual perspective nun. Hinihil ko lang, binibigay ko lang kung ano yung kailangan ko. Kailangan ko lumayo, lalayo ako. Parang ganun. Pero nung nag-meet kami ni Dan, medyo okay na ako nun eh. Medyo parang natanggap ko na yung situation ko. Nag-mature din siguro. Parang ganun. When do you say that you're okay? Okay, now I'm okay. Hindi ako fully okay, pero nasabi ko nung natatanggap ko na yung sitwasyon ko and nagiging masaya ako. Yun. Wala na ako sa victim mentality. Wala na ako sa dun sa gusto kong takasan. Parang nung time na yan, inalaw ko na lang na, Lord, ikaw na bahala kung saan mo ako gustong dalhin. Kung makakalipad ba ako. Kasi nga gusto kong magpiloto. Parang dumating yung pandemic, nagsara yung flying school. Papunta na ako sa flying school no, nagsara. Lahat sarado, so hindi natuloy. Dinidirect ka talaga, no? Oo, dinidirect talaga ako. Yung synchronicity kung titingnan mo, dinidirect ka dito sa path na spiritual, sa makatulong sa ibang tao. Kasi hindi alam ng mga viewers, si Clive, aside from Nomer, malaki ang naitulong sa akin and na-influence sa akin when it comes to spirituality, when it comes to healing. Yun yung mga times na nung 2022 na I was so struggling. Si Clive yung isa yung nagsabing yun nawalan ako ng trabaho, kakatapos lang mag-journey, come Monday, tanggal ka ng trabaho. Si Clive yung parang, hindi, Kuya Bray, yan na yun. Inaano ka na yan. Dinidirect ka na. Yan na yung tama. Na ako yung parang, naiiyak ka na, pero sige, laban. Oo, parang ganun eh. Yun yung siya eh. So, again, kailangan talaga pakinggan natin yung puso eh. Di ba? Yung parang ikaw, you're ready, okay, puso. Ano ba? You're ready, you're di ba? Ikaw naman, what? Actually, yung puso, para sa akin kahit wala ka pa namang partner, okay lang naman na you are loved as yourself. Parang si Hailey. Ako, she activated the love inside of me. So, ang sinasabi ko, pwedeng hindi babae yung mag-activate nung love mo within. So, sa mga viewers na single, huwag naman kayong magmadali, maghanap kasi pwede naman maging ikaw lang muna yung love. Na ikaw lang muna. Or ikaw muna. Diba? Ang ganda nun. Ang gandang closing nung ikaw muna. Lahat tayo, meron tayong pure love within. Nagko-close lang yon dahil sa
mapanakit na mundo. Mhm. Pero 'di ba, pag natanggal pag nag-soften 'yon, pag nag-open ka, what's left? It's pure love. Ganda nun ha. Yung mapanakit na mundo, biktima ako niyan eh. Lagi na lang ako sinasaktan, ginagamit. Pagkatas kang gamitin, iiwang kang parang basura. Ganon. Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga taong masama lang talaga sila, pinanganak silang masama. Hindi. Ang ano ko dun, yung sa mga taong gumagawa na hindi maganda, nakakapanakit. Yung hurt people. Pero kasi, baka hindi sila nagkaroon ng chance na merong na ma-realize kung ano yung nare-realize. Natakot silang maging mabuti. Yung fear of being kind. Parang, because there was once Baka gawing dormant din ako. Oh. Yeah. So, yung kabaitan nila na yun, na abuso, hanggang sa sinabi nila, tataas ko yung wall ko, hindi na pwedeng ganito ako, vulnerable ako, natakot na sila maging mabuti. Pero, yung sa mga taong nandun, or nakaka-relate doon sa sinabi ko, huwag kayong matakot maging kind. Kasi yung kindness ninyo, magbubunga lahat yan. Magbubunga yung kindness na yan. Hindi mo siya makikita na i-reward ka ng someone dun sa kindness mo. Hindi eh. Sa'yo mismo within, mararamdaman mo parang yung mundo patuloy kang sinasaktan because you're vulnerable. Pero yung within mo, may na-fulfill ka eh. Yung heart mo, alam mo yun? And Clive, that's the baddest thing you can do. Yes. Is to remain in love in a cruel world. Pag galit ka, madaling manakit. Pero ang mahirap gawin yung manatiling kalmado. Pero ito naman yan. Bago ka maging ganyan, yun nga yun, importante yung spiritual stamina mo malakas. Kasi it takes a lot to be vulnerable. Ako yan din inaano ko eh. Dati, naging ganyan ako. Ngayon, may wall na ako, matigas na ako. Hindi na ako, para hindi na ako masaktan. Ganyan. Pero may balance talaga siya na pag pinalakas mo, nag-heal ka, pinalakas mo yung spiritual stamina mo, there will come a time na magiging vulnerable ka na sa lahat. Na tutulungan kita, mamahalin kita, saktan mo ko, okay lang. Yes. But my heart is still open. And it's okay. And I will, hindi kita awayin, hindi kita but I will let you go and I will love you from afar. Kasi, pero ako, ito yun. Hindi ako natatakot na ibigay sa'yo. And ang love, hindi siya nag-aantay ng kapalit. Mismo. Diba? Marami kasi mamahalin kita pero mahalin mo rin ako. Diba? Bibigay ko sa'yo ito pero kailangan maibigay ka rin sa akin. Mali yun eh. Kapag kayo yung ginawa mo, it's not love. Yung nung ma-realize mo nga na ikaw na yung love, lahat ng love na sa'yo na, then overflowing ka na pala eh. Di ibibigay mo na siya. And hindi ka na takot na kasi hindi ka na mauubusan nun. Shit. So much love to give. Ang daming layers ng love, no? Di ba? Yun talaga yun eh. So ako, takeaway lang siguro sa akin. Takeaway, follow your heart. Always listen to your heart. Minsan yung logical mind, bawas-bawasan natin. May reason naman yan. Pero most likely ako, I feel it. If it feels right, then do it. Tingnan mo yung nervous system mo. Is it comfortable? Is it feeling peace? Is it feeling then by all means. Lagi ko nga rin sinasabi kapag may mga meditation ceremonies tayo, let your heart be your compass. Yun. Not your mind. Kasi our mind is tricky eh. Marami siyang gusto. Overthinker ang utak. Pero kapag yung puso mo yung pinag-decide mo, yung sinunod mo, magic eh. Magic. Iba yung nakuha mo yung progress because of methods or diba, technicalities. Pero iba rin yung pakiramdam nung fulfillment and magic kapag yung heart mo yung mystery, yung heart mo yung yung sinundan mo. Omsim. Diba? Or yung nagturo sa'yo ng direction. Tsaka yung pag mo, yun nga. Again, going back, yun mo pa rin. Sundin mo yung puso mo. Pakinggan mo. If it feels right, if it kung saktan ka niya, okay lang. Then you learn the lesson. You didn't lose. You learn the lesson. Okay, you can let go. Tsaka huwag kayong magpapadala guys sa sinasabi ng ibang tao na ito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo. Yes. Or kapag dumating naman sa point na sinusunod mo na yung heart mo, maraming magsasabi dyan na mali yan, hindi dapat ganyan. Kasi pag pinakinggan nyo sila at sinunod nyo sila, nagpadala kayo dun sa sinasabi nila, iedad ka ng 40 years old, 60 years old, 70 years old, pag konti na lang yung kaya mong gawin, ang may iwan na sa'yo yung regret eh. Bakit hindi mo sinunod? Mismo. Pipili ka, anong gusto mo maiwan sa'yo? Yung regret o yung fulfilled ka na
Kasi yung mga bashers na yan, yung mga nagsasabi sa'yo na yun na hindi mo kaya, kailangan mo lang namang, hindi mo kailangan i-prove sa kanila, pero kailangan mo lang naman sundin yung ginawa mo gusto mong gawin, na alam mo makakabuti sa'yo hanggang sa magkaroon ng resulta. Mismo. Pag nagkaroon ng resulta, yung mga nagsasabi sa'yo yung hindi mo kaya, sila rin yung unang i-idolize sa'yo, sila rin yung unang re-respeto sa'yo. Mismo. Pero kapag hindi mo ginawa, nagpadala ka doon, tumigil ka, ang mangyayari sa'yo niyan, 70 years old ka na, wala kang, hindi mo nagawa yung gusto mo, wala kang na-achieve, may regrets ka pa, plus yung mga taong irerespeto ka sana dahil na-prove mo sa kanila na kaya mo, wala pa rin silang respeto sa'yo. Tapos next lifetime ka, nalimutan mo na ulit yung mga ano mo. Diba? Diba? Sa akin, take away ko naman, actually, mind is a beautiful thing. Accumulation of your knowledge, tapos nakakapag-travel ka past, Oo. future, diba? What a privilege to have it. Pero if it's messy ngayon, then there's beyond it consciousness, and you just watch the mind do its thing. Then yung love was the message 2,000 years ago. Love is the message now, and love will still be the message even 10,000 years from now. Yan. Love is eternal. Yan. Yes. Grabe. Ang galing. Namaste. Ang ganda nitong Valentine episode na to, no? Ang ganda nito. Ito yung ano pang ano natin pang-upload ngayon. So, gusto ko lang i-invite pala lahat. Love and Light Festival, May 25. Andyan si DJ Lunyo, andyan yung mga practitioner natin na first spiritual event na malaki dito sa Pilipinas. Suportahan nyo. Just message yung page ng Spirituality Team. Yun lang, at maraming salamat sa Spirituality Team. Tritone Entertainment, Tritone Studios, thank you sa staff ng Tritone para makapagbigay kami ng mas magandang content sa inyo. Maraming salamat. At we are greeting you with the love and light of the Infinite Creator. Namaste. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many, many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph to register. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.